Faculty Doctor. Suspension muna ng klase sa Metro Manila. Ibabalita ni Edniel Parosa, RH52 Edniel. Edniel. Kuya Angel, wala pang malakas na pagulan dito sa boundary ng lungsod ng San Juan maging ng Quezon City, particular sa area ng Campo Crame. Sa kabila nito ay nag-anunsyo na rin ng class suspension ang lungsod ng San Juan. Batay sa anunsyo ni Mayor Francis Zamora ay suspended na ang classes sa lahat ng antas ng parehong pampubliko at pribadong paaralan dito sa San Juan ngayong araw na ito, July 10. Gayon din, suspended ang lahat ng antas o class sa lahat ng antas ng public at private schools sa lungsod ng Marikina. Anunsyo ni Mayor Maan Teodoro. Ibig sabihin, maging yung online classes ay suspended dito sa City of Marikina. Sa lungsod ng Mandaluyong naman, Kuya Angel, nag-anunsyo na rin ang pamalaang syudad sa pangunguna ni Mayor Menchi Abalos ng class suspension ngayong July 10, araw ng Biyernes. Pero ang sinuspindi sa Mandaluyong, makinig mga estudyante at mga magulang, in-person classes lamang mula preschool hanggang grade 12, including yung alternative learning system, both private and public schools. Ibig sabihin, mayroon pa rin klase sa Mandaluyong pero modular at asynchronous learning lamang ang ipatutupad ngayong araw. Pare-parehas itong class suspension dahil sa inaasahang matinding pagulan dulot daw ng bagyong Inday. Pero sa mga oras na ito ay hindi pa nararamdaman. Una ng inabiso ng DOST Pag-asa sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council meeting na maaaring maramdaman ngayong araw hanggang bukas ang peak o worst case na pagulan dito sa Kalakang, Maynila. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Sabi ni Popoy, malakas na daw ulan sa Laguna. Magandang umaga kay Professor Andy Pereria, kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Ambassador Harry Amping, good morning! At siyempre kay Kaador Plato, yan po sa Bulacan, ha? Bentahan ng ilang kagamitan panglinis sa pamilihang bayan ng Dagonoy. Yan po sa San Andres, Maynila, Matumal. Siyempre, uulan pa. Pagkatapos ng ulan, sigurado, tataas yan, maraming maglalaba. Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9, Tita Teens. Good morning, Kuyang Angel. Nananatili ng matamlay at walang pagbabago ang takbo ng bentahan ng mga cleaning materials dito sa pamilihang bayan ng Dagonoy sa San Andres, Maynila. Ayon sa mga vendor na ating nakabanayam, kahit noong pasukan noong Hunyo ay talagang matamlay ang kanilang benta dahil karamihan kasi sa kanilang mga customer ay mas tinatangkilik na ang online shopping dahil bukod kasi sa mas mura, mas convenient ito. Aminado rin ang mga vendor na ating nakapanayam na mas mahal ang kanilang tinda sa pamilihan. Bukod kasi sa gastos sa biyahe ay nagbabayad din sila ng pwesto. Dahil dyan, ang presyo ng walis tambo ay naglalaro sa 150 pesos. Ito ay mula pa sa Baguio. Depende yan sa, ang halaga ay depende yan sa kapal kung saan 20 pesos lamang ang tubo ng mga vendor. Ang presyo naman ng walis tingting na bibili o mabibili sa halagang 30 pesos kung saan 5 pesos naman ang kinikita ng mga vendor. Ang plastic na walis tambo mabibili sa mas mababang halaga na 60 pesos na may tubo ng mga 10 pesos. Ang dustpan ay nagkakahalaga sa 70 pesos ang bawat isa na may tubong 10 pesos hanggang 15 pesos. Ang map o pandampaso patuloy na ibebenta rin sa halagang 100 pesos kung saan 15 pesos naman ang patong ng mga vendor. Samantalang sa ngayon, Kuyang Angel, wala pa namang malalakas na pag-ulan dito sa Kamaynilaan at may hinang pag-ambon pa lamang ang nararanasan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tita Teens. Director Toto Bacolcol, tumatawag na po kami. Kasi nagtatanong itong mga taga-Bantayan Island. May buntag sa matigpaminaw nato diyan sa Sugbo. Labi na sa mga kapaminaw diyan sa Bantayan Island. Iginiit ng House Prosecution na nananatiling krimen ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kahit ito'y sabihin kondisyonal. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney J. Tolosa, walang naipresentang ebidensya ang depensa para patunayan ang umano'y Oplan Romanov
na ginamit umano sa paliwanag kaugnay ng pahayag ni Vice Presidente Inday. Anya nananatiling alegasyon lamang ito at hindi maaaring gamitin katuwiran sa pagbabanta. Samantala, ginitama ng Malacanang na hindi hypothetical ang pahayag ni VP Inday dahil mismo ang Vice Presidente ang nagsabing nakipag-usap na siya sa isang tao upang patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker at inamin niyang hindi ito isang biro. Iginit din ng Malacanang na bahagi ng mandato ng National Bureau of Investigation ang magsagawa ng investigasyon sa mga seryosong banta laban sa seguridad ng Pangulo. Ito naging tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng isang abogado ng depensa sa impeachment trial na may kinalaman umano ang Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng NBI kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, matagal nang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI at may sarili itong kapangyarihang magsagawa ng investigasyon. Sinabi pa niya na hindi lamang iilang tao ang nakasaksi sa pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo kay First Lady Marcos o Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kundi maging ang publiko. Dahil dito sinabi ni Castro na mababaw ang pag-uugnay ng Pangulo o sa Pangulo sa sinagawang investigasyon ng NBI. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. Malabong maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, ang issue ng pagiging presiding officer ni Senator Francis Jesus Cunero ay isang political na usapin at hindi dapat naresolbahin ng Korte kundi ng Senado. Kaugnay nito, giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang paglilitis dahil hindi naman naglabas ang Korte Suprema ng status quo ante order o ng TRO. Kaugnay ng petisyong kumukwestiyon sa tungkulin ni Escudero bilang presiding officer. Sinabi naman ng spokesperson ng depensa na si Attorney Michael Poa, hindi ipinaalam ni Attorney Israelito Torion sa kampo ng Vice Presidente ang paghahain ng petisyon bago ito isinumite sa Korte Suprema. Naging emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto Bobby Yap nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkalunod ng dalawang basketball players sa Aurora. Muling humingi ng paumanhin si Father Yap sa pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili at binigyan diin na walang anumang tulong ang makatutumbas sa nawalang buhay. Paliwanag ng universidad, simula nang mangyari ang trahedya noong June 8 sa isang team building activity sa Dibaculao, patuloy ang kanilang tulong sa pamilya Baterbonia sa Agusan del Sur at sa pamilya ni Adili sa Nigeria nang hindi na isinusupubliko bilang respeto. Naiyak din ang opisyal dahil sa labis na cyberbullying na nararanasan ngayon ng mga nakaligtas na miyembro ng koponan na kasalukuyang sumasailalim pa rin sa counseling. But many continue to endure cyberbullying, online harassment, and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Samantala, lumabas sa ulat ng Dibaculao MDRRMO na isang buwan bago ang insidente, personal pang nag-inspeksyon sa resort si Coach Tab Baldwin. Sa kabila nito, kinumpirma ng PNP-CIDG na nagrekomenda na sila ng 3 kasong kriminal sa National Prosecution Service para formal na maghain ng sakdal. Nakasiklib si Health Secretary Ted Herbosa matapos itong ma-confine sa isang pribadong ospital. Patay sa ulat sa may lalim sa knee replacement operation si Secretary Herbosa sa kaliwa at kanang binti nito noong Martes. Kaugnay nito itinalaga si Undersecretary Albert Domingo bilang officer in charge ng ahensya.
Ang pagkakaospital ng Herbosa ay kasunod naman ng lumutang na ma-report kamakailan hinggil sa munoy nalalapit na pag-alis ng kalihim sa Department of Health kung saan napipintong pumalit daw sa kanya si dating Undersecretary Maria Rosario Berjere. Matatandang ilang former cabinet secretaries na ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw dahil naman sa health reasons. Kabilang dito sina Labor Secretary Benvenido Laguesma, pero si Secretary Benny matagal ho talagang may iniindang sakit na ito. No? National Security Advisor Eduardo Anio at Transportation Secretary Jaime Bautista. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Happy weekend! Sa linggo magkarinigan po tayo, Radyo Henyo alas 4 ng hapon dito po sa DCRH. At ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Steve Jobs. Ang sabi niya, be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang oras, 6 na ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahanda sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Aming ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Yung punto, 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class
network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your radio. Radio Radio. Radio Natin. Your radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KICTI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Hot-hoto ng bayan! Hot-hoto ng bayan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hot-hoto ng bayan! Oras ngayong umaga, sumapit ang ika-6 ng umaga, Hulyo 10, 2026. Araw ng Biyernes, ika-25 ng Muharram 1448 sa Hijra calendar. At ito, ang Hataw ng Bayan. Isa mapagpalang umaga, Cotabateños at Bangsamoro. Ito po ang radyo natin, DXTC 95.9 Cotabato City, miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Hot-hoto
ng Bayan. Muli ako po ang inyong lingkod, broadcaster Roxy Giamad, at isang malamig na umaga. Unang pambungad ang balitang pangdaigdigan o world news. Sa bansang Cuba, National Electric Grid bumagsak. Pagkawala ng kuryente, ito ngayon ay nararanasan sa buong bansang nasasakupan ng Cuba. Isang malawakang power outage matapos di umano'y bumagsak ang National Electric Grid ng nasabing bansa. Ito lamang nakaraang Lunes ay nagsimula tanghali sa oras ng Cuba ay nagsimula ng mawalan ng kuryente sa buong bansa. Hataw ng Bayan. Napag-alaman na bigla umanong nag-collapse ang buong electric system ng bansa. Dahilan upang mawalan ng kuryente ang mahigit kumulang na 10 milyong residente ng bansa ayon sa grid operator ng UNE. Hataw ng Bayan. Sa kasalukuyan umano ay iniimbestagahan ng otoridad ang dahilan ng naturang total blackout. Ngunit isa ito sa matagal ng problema ng bansa ang paulit-ulit na power outage. Hataw ng Bayan. Maaaring di umano'y dahil ito sa lumang infrastructure at kakulangan sa gasolina para sa mga planta ng kuryente ang sanhi ng pagkaranas ng ilang oras hanggang ilang araw na brownout nitong mga nakalipas na mga buwan. Hataw ng Bayan. Pinalala pa nito ang napakatinding krisis sa ekonomiya ng bansa at limitadong supply ng enerhiya. Hataw ng Bayan. Napag-alaman din na bago pa ang nangyayaring pag-collapse ay halos 2/3 ng bansa ay nakararanas na rin ng walang kuryente. Hataw ng Bayan. Marami din sa mga Kubano ay sobrang apektado dahil na din sa tindi ng init ng panahon at hirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-aaral at pagpasok sa trabaho. Dumako naman tayo sa isa pang balitang pandaigdigan. Hataw ng Bayan. 3.3K death toll sa twin quake sa Venezuela. Umabot na sa kabuuang bilang ng 3,342 katao na po
ang bilang ng mga nasawi sa dalawang magkasunod na lindol na tumama sa bansang Venezuela. Sa datos na inilabas ng Venezuelan Information Ministry nitong mga nakaraang araw ay umabot na umano sa tinatayang mahigit na 16,000 ang individual na sugatan habang pumalo naman sa 17,000 katao ang nawalan ng tirahan. Hoto ng Bayan. Sa kabilang dako ay ipinagtanggol naman ni Interim President Delcy Rodriguez ang mga ginagawang aksyon ng gobyerno upang makatulong kasunod ng tumamang malalakas na lindol sa gitna ng pagkagalit na lalo pang tumindi ng mga nasalanta dahil di umano'y naantala at hindi maayos ang kanilang pagresponde sa naturang sakuna. Hoto ng Bayan. Aniya, agad naman nag-deploy ang gobyerno ng security forces at nag-anunsyo na rin ng pagbubuo ng panibagong military unit para tumulong sa pagtugon sa mga emergency at sakuna. Hoto ng Bayan. Isa pang balitang pandaigdigan, 17 anyos na Pinoy nasawi ayon sa konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Hoto ng Bayan. Kumpirmado na inanunsyo umano ayon sa Philippine Consulate General Office sa Hong Kong ang pagkasawi ng isang 17 anyos na Pinoy sa Peng Chua, Hong Kong. Hoto ng Bayan. Natanggap ang ulat mula sa Hong Kong Police sa nahulog ito umano mula sa Chow Chai Bridge ng Peng Chau ang binatilyo noong gabi ng Hunyo 26. Hoto ng Bayan. Ayon sa statement, the Consulate General of the Philippines in Hong Kong has received a police notification on the death of a 17-year-old Filipino male who fell from Chow Chai Bridge in Ray Chau last Friday evening. Hoto ng Bayan. Ito ang ulat na nagmula sa konsulado. Binanggit din na may binatilyo ay binanggit di umano ang itong binatilyo na dinala pa ng Hong Kong government flying service sa Pamela-Yonde Nether Seoul Hospital, ngunit ito ay idineklarang dead on arrival. Hoto ng Bayan. Isa pang balitang pandaigdigan, matinding wildfire sa France, mahigit 10,000 tao ang inilikas. Hoto ng Bayan. Halos sumigit kumulang 10,000 katao o
presidente ang inilikas dahil sa nangyayaring malawakang wildfire sa timog bahagi ng France. Hot-hoto ng bayan! Malapit sa border ng Spain ayon sa mga otoridad. Magpahanggang sa kasalukuyan ay patuloy na hindi makontrol ang sunog na halos nasa 4,600 ektarya na ng kagubatan sa French Pyrenees ang apektado. Hot-hoto ng bayan! Sa ngayon ay naiulat na merong 16 na katao na ang sugatan, kabilang ang 4 na bomberong rumesponde. Isa umanong dahilan ay ang pagkakaroon ng Hoto ng bayan! maalinsangang panahon at malalakas na hangin. Inaasahang sa mga oras na ito ay patuloy ito sa pagkalat, lalo na sa mga sumusunod pang oras at araw. Hoto ng bayan! Sa lawak ng pinsala ay nagpadala na ang European Union ng 4 na water-bombing aircraft mula sa mga bansang Cyprus at Sweden, pati na rin ang mahigit 100 bumbero upang makatulong sa emergency response team sa bayan ng Trevillac malapit sa lungsod ng Perpignan. Hoto ng bayan! Apektado na rin ang naturang wildfire, ang Tour de France, kaya pansamantala muna itong isinara sa publiko ang bahaging ruta upang di mahirapan ang mga bumbero sa pag-apula. Hot-hoto ng bayan! Nagkaisa naman si European Commission President Ursula von der Leyen kasama ang European Union sa France sa pagharap sa sakuna. Sa kasalukuyan, ang inaasahan ding aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura ng timog kanluran ng France habang patuloy ring nakararanas ng matinding heatwave ang Spain at Portugal. Hoto ng bayan! Hot-hoto ng bayan! Hoto ng bayan!
Hoto Long Boyan. Hoto Long Boyan. Hoto Long Boyan. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello! Ako si Al-Amani K. Untong, ugaliing makinig sa DXTC 95.9 Radio Natin FM, Cotabato City. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, gram kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Aguac branch, National Highway, Poblacion Sarip Aguac, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4
4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying In Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying In Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying In Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying In Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin nakatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun ka sa aki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Hot-hoto, Long Boyan. Hot-hoto, Long Boyan. Magandang umaga muli sa kagigising lang at narito naman po tayo para sa Balitang Nasyonal or Balitang Pilipinas. Hot-hoto, Long Boyan. Nagpapatuloy sa ika-tatlong araw or if hindi ako nagkakamali ika-5 araw na ito dahil nagsimula pala ito nung Lunes, ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte na mas pinatindi. Long Boyan. Matatandaan na samot-saring opinyon ang umulan sa pagpapatuloy pa rin ng pagdinig ng impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. At matatandaan na sa
ikalawang araw na masyado napapag-usapan sa ating pagpapatuloy pa rin ng pagkastigo sa ating ikalawang Pangulo ng Pilipinas ay dumating na actually nung ikalawang araw ay nagpakita sa Senado ang ating Vice Presidente para lamang sa isang pagpupulong sa kanyang defense team. Kung matatandaan ay mabibigat ang iniwang statement ng ating Vice Presidente. Ayon sa kanya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Matatandaan na sa pag-uumpisa pa lang ng araw na iyon ng paglilitis, ayon sa statement na iniwan ng ating ikalawang Pangulo ng Pilipinas, magiging duguan man ako pero hindi ako susuko. Hot-hoto ng bayan! Ayon sa spokesperson ng defense team or tagapagsalita na si Attorney Michael Poa, sinabing kaya naroon ang Vice Presidenta para malinaw sa lahat ay para lamang sa pagpupulong sa kanyang mga abogado pero hindi para lumahok sa gaganaping paglilitis. Matatandaan na ang unang araw ng sala ng paglilitis ng nagkaharapan sina Attorney Luistro sa prosecution at Attorney Sheila Sison sa defense team. Hoto ng bayan! Inulan ito ng sari-saring kuro-kuro di umano dahil sa hindi pagkakatanggap ng bawat statement ng magkabilaang panig dahil hindi sapat ang mga nailabas na argumento. Hoto ng bayan! Sumunod na araw naman ay si Private Prosecutor Armando Vergil Ligutan sa prosekusyon at si Attorney Carlo Narvasa sa depensa ang nagkaharap. Hoto ng bayan! Naging sentro ng diskusyon o pagtatalo ng magkabilaang panig ang katayuan ng liham mula sa Meta at ito ay matapos questionin kung maaari itong kilalaning bilang certified true copy kahit na ito ay photocopy lamang. Hoto ng bayan! Sumatatal ang pagtatanong or sa pagtakbo ng diskusyon na naganap ay nakatuon muna sa pagkilala sa mga dokumentong na ibigay habang hiwalay naman ang usapin ang pinal na pagtanggap dito bilang ebidensya. Hoto ng bayan! Dahil di umano sa naturang diskusyon ay inulan ito ng libo-libong opinyon ng mga netizens sa SOCMED. Dahil ang iba ay ang sabi-sabi nga naman ay kailangan na palang magpa-photocopy ng mga dokumento dahil okay lang pala itong tanggapin. Pinabulaan na naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa isang pagpapalabas ng statement na anumang photocopy na itsura ang ibibigay
kamakailan ng ating mga salapi ay hinding-hinding tatagapin ito sa anumang sirkulasyon. Hot-hoto ng bayan! Okay, huminga naman tayo sa isa ng mga balita pa rin na may kinalaman sa ating kamalayan dito sa Pilipinas. 5.2 bilyong piso isosole ng GSIS sa mga miyembrong pensyonado. Hoto ng bayan! Hoto ng bayan! Hot-hoto ng bayan! Aabot sa 5.2 bilyong piso ang nakatangtang ibalik ng government si Service Insurance System or GSIS sa mahigit 306,000 na miyembro at pensyonado sa ilalim ng Balikginhawa 2 program ayon kay GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Ng bayan! Hoto ng bayan! Sa panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Andres na ang programa ay extension ng unang Balikginhawa at layuning mabigyan ng dagdag na ginhawa ang mga miyembrong may umiiral na GSIS loans. Hot-hoto ng bayan! Anya, ire-refund ang loan payments na naihulog mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026. Ayon pa kay Andres, lahat ng GSIS loan ay sakop ng programa maliban na sa GSIS Solar Energy Loan at GSIS Bicycle and E-Mobility Loan. Maaari ring mag-avail kahit may arrears ang borrower basta't hindi pa due ang demandable ang loan. Prince. Sa pang balita, reaksyon ni PBBM sa umano'y pagbabanta ni VP Sara ipinalabas sa impeachment trial court. Noong makaraang Hulyo 7, tinanong ni Prosecution Counsel Attorney Armando Verheligutan ang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong tungkol sa mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng reaksyon sa naturang pahayag ni Duterte sa isang virtual press conference noong Nobyembre 2024. Hoto ng bayan! Ayon kay Calilong, kabilang sa mga naglabas ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Security Council at Presidential Communication Office or PCO. Ng bayan! Base ito sa ipinakita ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court ang video ng naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng umano'y pahayag ni Vice President Sara Duterte na may inutusan na siyang papatay sa Pangulo sakaling may mangyaring masama sa kanya.
time na naglalaman ng naturang video na kalaunan ay ipinalabas sa pandinig. Sa naturang video noong Nobyembre 2024, sinabi ni PBBM na hindi dapat palampasin ang anumang banta laban sa Pangulo. Hoto ng Bayan. Si Kalilong ang kauna-unahang testigong iniharap ng prosekusyon sa paglilitis at tumestigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y grave threat at assassination plot laban sa Pangulo. Ng Bayan. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Duterte na ang naging pahayag ng Vice Presidente ay saklaw ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag at hindi dapat ituring na aktwal na pagbabanta. Hoto ng Bayan. Hoto ng Bayan. Isa pa rin balita na may kinalaman sa impeachment trial na nagaganap. Isang anti-impeachment motorcade ang ginanap sa Mati City. Maraming miyembro ng Solid Duterte Supporters Group ng Davao Oriental Chapter ang nagsagawa ng isang anti-impeachment motorcade na ginanap sa Mati City. Dito ay para ipakita ang suporta para sa ating Vice Presidente Sara Duterte at mariinang pagkundina sa mga ginagawang impeachment proceedings laban sa kanya. Kung makikita ang lahat ng lumahok sa naturang anti-impeachment motorcade ay dala-dala nila ang mga banners na may nakalagay na no to impeachment and Inday Sara 2028 for President. Hoto ng Bayan. At ngayon naman, para sa ating balitang lokal or local news. Hoto ng Bayan. Ang pagpapatuloy ng mga aktibidades na talagang nagpapa-excite sa lahat ng taga Cotabato City or Cotabateños. Cotabato City, pakikipartner sa JICA para sa mas level up at modernong infrastruktura at lokal na agrikultura. Hoto ng Bayan. Dahil sa layuning mapaigting at matransform ang agrikultura at mapataas ang antas ng ekonomiya sa ating syudad, ay isang napakagandang inisyatibo na makipagtulungan para masuri at mapataas ang kalidad ng ating market networks. Hoto ng Bayan. Noong makaraang Hulyo 7 ay nakipagpulong ang ating butihing alkalde na si Honorable, of course, ang ating napakaminamahal na alkalde. Magandang umaga sa iyo, Mayor para sa lahat, Mayor Bruce Matabalaw Alhaj. Ayan, magandang umaga sa inyo. Nakipagpulong siya
para sa representasyon ng, of course, ang nagrepresenta sa kanya ay ang ating city admin na si Sir Abdul Wahab Bitimbang para kaharapin ang delegasyon na kinabibilangan nila Mr. Shingo Furuichi, Mr. Yamazaki, and Mr. Jawadi Maulana Salik na siya namang nag-courtesy call din nung sila ay dumating. Hoto ng Bayan. Layunin nito ang masolusyonan ng anumang kasalukuyang mga hinaharap na suliranin sa infrastruktura na dapat mapunan at mapag-isipan ng mga makabagong pamamaraan sa teknolohiya na maaaring maging solusyon at patuloy na pagsasaayos ng mga commercial hubs. Salute din po sa City Government of Cotabato City dahil makikiisa sa selebrasyon ng 48th National Disability Rights Week sa pakikipagtulungan ng Persons with Disability Affairs Office or PDAO. Ibabahagi ang patimpalak na tinatawag na Wheelchair Basketball Tournament. Gaganapin ito sa July 20 hanggang 24 sa People's Palace Gym at layunin nito ang pantay-pantay na oportunidad na mabigyan pugay sa pamamagitan ng sports. Kaya sumali at makisaya! Hoto ng Bayan. Isa pang lokal na balita, ang inyong lingkod, MP Engineer by Ali S. Caro na mahagi ng mga regalo sa mga residente para sa kanyang Lakbay program. Hoto ng Bayan. Alhamdulillah, isa sa ating pinakaaktibong member of parliament at ang kanyang opisina ay namahagi ng mga mumunting hadiah sa barangay Nangaan Old Cabacan North, Cotabato. Nakatanggap ang beneficiaries na 150 hijabs, 150 sagyadan or carpet, at 128 Qurans. Masya Allah. Itong Lakbay program ay isang inisyatibo ni MP by Ali S. Karun na naglalayon para sa agapay at lingap ng Bangsamoro na nagbibigay ng isang makabuluhang pagtulong sa madari sa pamamagitan ng pamamahagi ng kanilang mga pangangailangan. Hoto ng Bayan. Hoto ng Bayan. Ayan, ituloy-tuloy na natin ang mga magagandang balita. Ayan, makalipas ang, kung matatandaan ninyo, ay imbita ang Cotabato City o ang City Government of Cotabato ng isang open basketball tournament. Ang isa namang kakaabangan ay ang Mayor Bruce Matabalaw Basketball Tournament. Ayan, ito yung under 18 and above 40. Hoto ng Bayan. Sa kasalukuyan ay binubuo ang mga teams na sisimulan kaagad para po sa mga 18 under. Inter-school po ito. So inaanyayahan po yung mga nasa school. Ayan, kung gusto nyo pong sumali ay makipagtulungan at makipag-ugnayan lang po tayo sa City Government of Cotabato. And hanapin nyo lang po si Piox Mabait dahil siya po ang in charge dyan. So, tara na, yung mga bata dyan, di ba? Habang
tayo ay nag-aaral at the same time, patibayin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng sari-saring sports tulad ng basketball. Alam na natin yan. And of course, bukod sa 18 pababa, meron din pong 40 above. Ayan. Para naman sa ating mga daddy, kuya, tito, ayan, na medyo nasa edad na ng 40 pataas, iniimbitahan din po kayo dyan sa Mayor Bruce Matabalo Basketball Tournament. At ito po, ang allowed po dito ay galing po ng Cotabato City, Maguindanao del Norte, and Maguindanao del Sur. So guys, ayan, huwag po kayong magatubili sa mga gustong sumali, hanapin nyo lang po si Piox Mabait. Alright, ayan, at of course, huwag natin kakalimutan dahil ongoing po ang celebration din po ng Sultan Kudarat para sa kanilang 79th founding anniversary. Ayan. So, ang isa sa mga kapanapanabik na kompetisyon na lalahukan ng sari-saring mga autocross enthusiasts. Ito naman po yung Autocross V2.0, DSM Autocross V2.0 competition. At ito po ay gaganapin sa SK Commercial Building Ground sa may Sultan Kudarat Municipality. Of course, kailan to magaganap? Ngayong July 25, 2026. Bahagi rin po ito ng selebrasyon nila sa kanilang, again, 79th founding anniversary, of course, ng ating butihing mayor, Mayor Dato Shamim Mastura. And ang mga category po na kanilang i-open para sa DSM Autocross V2.0 competition ay ang beginner category, novice category, expert category, open category, at fastest time. Sa magiging interesado naman para sumali dito, just call or tumawag po kayo. 0920-5850-021. 0920-5850-021. Ayan. Long Bayan. Ayan. So, yan po ang ating balitang lokal or local news. Okay, shout out na tayo mga kaibigan dahil meron na lamang tayo nalalabing 5 minutes or 5 minuto. Magandang umaga sa iyo, Sembay Adam. Ayan, palagi kang nanonood sa aking time slot. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Watching from Almonte Extension, Cotabato City. At magandang umaga din, aking Beshi, GM Dalama. Ayan, gising-gising. Ayan. Magandang umaga rin sa aking team, Lida, sina Angel, Tutsi, syempre, si Al, si Sam, sino pa ba? May nakalimutan, si Cindy, somewhere in Davao yun eh. So, hopefully, marinig din niya ito. And, sino pa ba? Ayan, of course, si Bon. Magandang umaga sa'yo. Ayan, magandang umaga rin, by Umo Kulso, Mitimbang Wawa. Ayan, salam sa'yo. And, ayan, lagi kang nanonood. Maraming salamat sa'yo. Maganda rin ba ako? Charot. Anyway, always watching po. Ayan, shoutout din po kay Dato Tong Waya watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabaran, Sukran. Ayan, magandang umaga sa inyo. And of course, magandang umaga rin po sa staff and sa boss ng Tripolis Biryani House. Magandang umaga, Mama Tripoli and the rest of your angels. And magandang umaga rin po sa aking kabarangay, sa barangay RH12. Lalong-lalo na ang aking napagkagandang barangay chairman, Ma'am Melissa. And of course, ang kanilang mga staff. Maraming salamat. Hoto ng Bayan. Shoutout din sa aking pinakagwapong keso. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Sana okay ka lang dyan. Ang aking pinakamamahal. At shoutout din po sa OG Locos Cotabato and TST, TBS, of course, Boss Moise and the rest. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, oras na para sa ating commentator. Very short lang po. Ayan.
Sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon ay talagang pinag-uusapan itong impeachment trial na ito. Naway tayo'y may matutunan at tayo rin po ay dapat makialam sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga bagay-bagay na alam naman natin makakontribute. Hindi po yung nakakasira dahil pangit po yun, nakakapangit po mga negative vibes. Alright? So dapat manood tayo, maging alerto na din tayo dahil ang panahon ngayon ay medyo cranky. Sabi nga nila sa pag-uumpisa ng impeachment trial, sumaybay na rin itong bagyong Inday. At talagang hanggang ngayon ay nananalasa pa rin ang bagyo. Dahilan para hanggang ngayon ay wala pa rin pong pasok sa iba't ibang lugar dito po sa Mindanao dahil po sa bagyong Inday. Hot-hoto ng bayan! Hoto ng bayan! Alright, ayan, as of today ay talagang nandito pa rin at nananalasa ang typhoon na may international name na Bavi. And ngayon ay pinangalan ng Bagyong Inday. At kasalukuyan ay minomonitor pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan, maging alerto po tayo sa nangyayari sa paligid, lalo na yung mga ating kababayan na nakatira malapit sa tubig, sa dagat. Dahil nakita naman po natin sa SOCMED na talagang nananalasa ang bagyong ito. So nawa tayong lahat ay maging alerto, maging safe. Di bali na po maiwan yung ating mga kagamitan, basta tayong lahat po ay safe hanggat maaari dahil ang buhay ay iisa lamang. Paalaala sa ating mga magulang na ingatan ng ating kabataan, lalo na sa nangyayaring panahon ngayon na patuloy na nananalasa ang bagyong Inday. Naway tayong lahat ay maging safe. Yung mga pumupunta po sa trabaho dahil still araw po ng Biyernes, huwag po natin kakalimutang magdasal. Lagi po natin pakaiingatan ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Dahil lahat ng pangyayari pong ito ay nagmula sa ating nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating creator, ang ating Diyos. So tayo ay magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa. Alright, so dyan po nagtatapos ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10, 2026 at ika-25 ng Muharram 1448 po sa ating Hijri calendar. Hot-hoto ng bayan! At yan po ang ating nagbabagang balita para sa ating hataw ng bayan. Hot-hoto ng bayan! Huwag po natin kakalimutan na mag-like, follow, and share sa aming Facebook page, Radyo Natin DXTC 95.9 Cotabato City. Sa aming, of course, maraming salamat, Cotabateños at Bangsamoro. Muli po, inaanayahan ko po kayong lahat na abangan ang hataw ng bayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Paumanhin po dahil ang mga nakaraang araw ay wala po tayong episode dahil po sa patuloy na paglakas ng ulan. Pero hanggat kakayanin po ay tayo po ay maghahatid ng balita sa inyong lahat. At of course, ito po ang inyong lingkod, broadcaster Roxy Giamad, sa ngalan ng aming station manager, mga kasamahan dito sa Radyo Natin DXTC 95.9 Cotabato City. Wassalam, isang mapagpalang umaga Cotabateños at Bangsamoro.
Hot Photo ng Bayan.